hindi na po mababago ang desisyon ng Committee on Justice dyan po sa impeachment ni Pangulong Marcos Jr. na kanilang ibinasura dahil walang, ang tinatawag nila, insufficient in substance. Walang basihan, walang angkop o sangkap, buod or laman ang inendorso ng Makabayan Black sa impeachment na ito. Matapos nga ang dalawang botohan yan tungkol yung complainant ng mga Makabayan Black at saka ni Atty. De Jesus, tama ba yun? Ay 47 at saka 47 basta isang 47 at saka isang 39. Majority ng member ng committee ay tumutol. So ito po ay pinafinal na ang committee report para pag-usapan sa plenaryo. Sa plenaryo, dalawa ho ang pwedeng mangyari. Pwedeng suportahan ng 1/3 vote ng mga congressman ang committee report para tuluyang patayin ang impeachment. Pwede namang harangin ng another 1/3 vote ng Kongreso ang committee report para ibalik sa committee at ituloy ang hearing. Yan po yung pwedeng mangyari. Pero sa ngayon, sa ating monitoring, mataas ang percentage na maging sa plenaryo makukuha ng mga congressman, member ng Committee on Justice, led by Chairman Jinky Luistro ng Batangas, ang 1/3 vote para tuluyang ibasura ang impeachment laban kay Pangulong Marcos. Yan ang pwedeng mangyari. Dahil malabo na pong mabago pa yung butuhan at malabo ding makakuha pa ang mga nag-endorso ng kaso ng 1/3 vote, 110 congressman ang kailangan para ma-reverse yung desisyon. Kaya medyo malabo yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Ganun pa man, ulit-ulit na pinaninindigan ng Committee Chairman Luistro na dumaan sa tamang proseso. Hindi totoong minadali, hindi raw totoong hindi nagkaroon ng karapatan ng endorser at iba pang mga dapat magsalita. Ibinigay ang lahat ng pagkakataon sa mga nag-endorse ng kaso, sa mga pumabor na ma-impeach si Pangulong Marcos at hindi pumabor. Nakita ko rin naman yan. Nakita rin po ninyo mga kaibigan niya. Doon sa 3 hearing na ginawa, naging maayos dahil maganda ang pag-handle ng chairman, due process, lahat ng pagkakataon pinagkakaloob. Tapos may mga rule, may mga desisyon pagka nagkakaroon ng mga dapat gawin ng mga motion for voting, ay nagkakaroon po ng mahabang proseso at tamang proseso. So, maganda yan. Kaya kung tinatalakay ito, kasi ang susunod na tatalakayin ng komite sa ilang araw na lang ay second impeachment ni Sara Duterte, Vice President. At ganun din po ang gagawing proseso. Titingnan kung merong sufficient in form or sufficient of substance. Ang substance, tinatawag. Tama ba yung pagpapile ng kaso? Tama ba yung meron bang laman yung reklamo? Yun ang ibig sabihin niya. Medyo iba po ito. Kung yung magugunita ang karamihan sa mga member ng komite or ilan sa mga member ng Committee on Justice ay kasama yan doon sa prosecutor na binuo noong nakaraang taon kung natuloy yung unang impeachment. Kung hindi hinarang ng Supreme Court, yung mga member ng unang komite ay kasama doon sa prosecutor. Isa dyan si Chairman Luistro, member ng prosecutor yan. Vice Chairman Flores ng Bukidnon, member ng prosecution team. Congresswoman Zamora ng San Juan City, Vice Chairman din ng komite, member din yan. Si Congressman Choa ng Maynila, member din yan. Actually, ang nawala lang yata sa mga member ng komite dahil namatay na si Congressman Acop ng Antipolo. Halos yung 11 o 10 ng mga member ng prosecution
kung natuloy yung unang impeachment, ay nandyan pa sa Kongreso at member ng Committee on Justice ngayon. So wala tayong magagawa. Yung chairman at mga member ng committee, prosecutor, pero sila ang chairman ng committee, sila ang didinig dito sa kaso ni Sara Duterte. Dahil wala namang ibang committee na pwedeng mag-handle ng impeachment kung hindi exclusive yan sa Committee on Justice. Pero ganun pa man, ginagawa naman po ni Chairman Luistro ang tamang proseso at ibinibigay ang pagkakataon. Dito sa kay Sara second impeachment, ang isa na namang nag-file dito, Makabayan Black na naman. Yung grupo uli na Tenyo, Ilago, at saka ako. Sila yung nag-endorso, nagalaw ng Makabayan Black, na bayan muna. Yung Colmenares at iba pa. Yung second impeachment, civil society ito. Kaparian, abogado, professional, estudyante, lahat ng sektor. Ang nag-endorso naman, si Congresswoman Laila de Lima at Congressman Sindanya. Akbayan at saka mamamayang party list ni de Lima. Bibigyan din po yung mga yan. 5 sila. 2 nag-endorso sa civil society, 3 nag-endorso sa Makabayan Black Complaint. Lahat sila bibigyan din ng pagkakataon. Kung yung mga ngunita, si de Lima ay isa sa mga congressman at member ng komite tumutol doon sa impeachment ni Pangulong Marcos. Itong Makabayan Black, sila yung complainant yan, endorser. So ngayon, magkasama sila na parehong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kaya doon pa lang magkakaiba na. Kaabang-abang. Itong kay Pangulong Marcos, nasa final na ito, patapos na ito, committee report na lang Pero yung kay Sara, yun ang aabangan natin. Dahil ibang ebidensya, ibang dokumento, at ngayon mas maraming congressman nagsasalita na hindi pa nga nakagsisimula sa hearing, iba na. Katulad ni Congressman Abante na binastos-bastos. Katulad ni Congressman Chowa, Congressman Valeriano, 3 congressman ng Maynila ang nilait-lait ni Sara Duterte noong 2025 election. Dinayo pa ni Sara Duterte ang Maynila para sirain, personalin yung 3 congressman para daw matalo. Kaso hindi naman natalo. Nakabalik at nanalo. Hindi naniwala ang taga 6th District ni Abante, 2nd District sa Tondo ni Valeriano, at mamamayan ng 4th Distrito ng Maynila, ang downtown ng Maynila, sa mga banat ni Sara Duterte. Sa halip, ibinoto nila yung 3, nakabalik, at ngayon ay member ng Committee on Justice. Doon pa lang, para may idea kayo, for information lang, malaki ang problema ni Sara sa second impeachment, sa aking personal na interpretation at opinion base sa mga nangyayari.